Marapat nga bang bawasan ang sponsorship na nakukuha ng basketball or ng Gilas Pilipinas para ibigay sa ibang larangan? Import na Magnolia na si Glenn Robinson, desididong tulungan ng grupo ni Coach Chito Victorero para akyatin ang tagumpay sa paparating na conference. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Sa tagumpay ni Carlos Yulo sa Olympics, hindi na iwasang maikumpara ang basketball sa gymnastics. Kaya naman humakot ng iba't ibang reaksyon si Agot Isidro nang maglabas siya ng isang tanong tungkol sa issue. Narito ang kanyang katanungan. Tutukan natin si Agot Isidro sa kanyang official Twitter or X account. So pwede na ba nating bawasan ang sponsorship at funding ng basketball at idagdag na lang sa gymnastics, boxing at weightlifting? Agree or disagree? To be honest, hindi ko naman alam kung gaano kalaki nakukuha ang sponsorship ng basketball. At kapag sinabi nating basketball, Gilas Pilipinas na kagad ang maiisip mo dyan. Siya kasi nakikipagbanggaan sa international na competition. Siguro yung konting kaalaman lang natin sa funding is malaki ang bahagi na ibinibigay ni MVP ni Manny V. Pangilinan. Doon sa pahayag ni Miss Agot Isidro, tingin natin, wala naman siyang intensyon na baliwalain na lang ang basketball. Siguro napansin niya kasi na ang laki ng tsansa natin sa gymnastics. Imagine, nakadalawa tayo doon mula kay Carlos Yulo, hindi biro yun eh. Ibig sabihin, andun talaga yung potential. Pero hindi mo rin pwedeng baliwalain kasi yung tinatalang achievement ng Gilas Pilipinas or ng basketball. Nitong nagdaang taon, nakuha natin yung gold medal dito sa SEA Games. Nakuha rin natin ang gold medal dito sa Asian Games. Pumasok tayo sa semis ng FIBA Olympic Qualifying Tournament. Binasag natin ang number 6 na Latvia sa kanilang home court. 2-0 tayo sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Meaning, hindi maikakailang malaking achievement na itinala kahit paano ng Gilas Pilipinas. Dahil dyan, sa tingin natin, deserve nila ang suporta hindi lamang ng private sector, kundi maging ng gobyerno. Sa debate ng gold medal, obvious naman na hindi tayo makakakuha ng gold sa basketball kung Olympics yung pag-uusapan kumpara sa gymnastics, boxing at weightlifting na tinumbok ni Miss Agot Isidro, di ba? Maliwanag pa sa sikat ng araw yan. Hindi natin talaga kakayanin ng Olympics sa mga panahon na to, ha? Bukod kasi sa ibang pisikal na lakas ng Pilipino kumpara sa ibang lahi, kitang-kita mo rin na ahead talaga ang ibang bansa pagdating sa technicality, physicality ng laban. Pero iba kasi dalang pag-asa ng basketball kapag nakikita mong lumalaban ng pambansang kupunan eh. Parang si Gilas kasi yung nagre-represent ng mamamayang Pilipino na nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Dun sa funding or sponsorship, para sa akin, deserve nila lahat na mabigyan ng tamang atensyon at pondo. Sa nasabing thread na binuksan ni Miss Agot Isidro, lumutang ang malalaking sweldo ng basketball player sa pambansang kupunan, kasabay ng pagkuha ng import or naturalized player na milyon umano ang sahod. Narito ang pasabog. Tutukan natin si Anonymous sa kanyang official Twitter or X account. Ang lalaki pa naman ang sahod ng mga basketball players tapos kukuha ng import na multi-million ng contract na sobrang labo namang makakuha ng gintong medalya. Well, yung sweldo, hindi tayo aware doon kung meron silang sweldo talaga sa pambansang kupunan. Yung mga local players natin, hindi natin alam no? Alam ko may incentive sila nakukuha kapag nanalo, pero sweldo, hindi ako sure doon. Sa naturalized player, meron talaga yon. Like sa kaso ni Jordan Clarkson, nagbayad talaga. In fairness naman kay JC, may kay naman siyang bayaran ng ganong kalaki talaga. At isa pa, meron siyang agency. Sila yung nakikipag-usap sa pamunuan ng Gilas kung magkano ang hihingi nila para sa talent fee ni Jordan Clarkson. In short, hindi si JC ang nagmamando ng kanyang TF. Kay Justin Brownlee, wala rin tayong balita kung magkano bayad nila. Pero sa tingin ko naman, deserve ni Justin ang bawat sentimong nakukuha niya sa paglalaro sa Gilas. Kung meron man, di ba? Ang laki ng puso niya sa Gilas eh. At ang tindi ng achievement ng Gilas, kasama si Justin. So deserve talaga ni Justin ano man ang nakukuha niya dito sa Gilas Pilipinas. Habang pinagtatalunan ng karamihang Pinoy yung comparison sa gymnastics at basketball, bunga ng gold medals ni Carlos Yulo, determinado naman si NBA veteran Glenn Robinson III na tulungan ng Magnolia ni Coach Chito na makasungkit ng kampyonato. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Glenn Robinson III sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Ilang beses kong nakausap si coach sa telepono bago ako nakarating dito. Nabanggit niya na nakakapasok sila sa playoffs. Pero mula noong 2018, hindi sila nanalo ng championship. Yan ang goal namin. Yan ang goal ko bilang isang kupunan. Well, para sa akin, malakas naman ang Magnolia. Medyo kinakapos lang talaga sila sa dulo. Siguro hindi pa rin talaga time nila noong mga panahon na nagdaan, di ba? And who knows? Meron silang small forward shooting guard na import sa katauhan ni Glenn Robinson III, isang NBA veteran.
Sanay siya sa mainit na bakbakan. Bago siya hinugo ni Coach Chito, nagtala siya ng 10.5 points, 5.3 rebounds at 2.0 assists per game po yan sa G League. Sa NBA, partikular sa Sacramento Kings kung saan siya huling naglaro sa NBA, nagtala siya ng 5.3 points, 2 rebounds at 1 assist sa loob ng 16 minutes per game. Not bad sabi nga nila, di ba? At dahil sa kanyang sasandal ng Magnolia Hotshots, inaasahan natin na mas lalaki ang kanyang statistics sakaling magsimula ng kampanya ng Hotshots dito sa PBA. Kung tila desidido si Glenn Robinson III na tulungan ng Magnolia Hotshots na makasungkit ng kampyonato, ikinuwento naman ni Coach Chito na si Robinson na talaga ang para sa kanila kasama ang tila pagsaludo sa attitude na meron nito. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Chito sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Nung nakausap ko siya, konting interview, medyo na-convince talaga ako na siya nga ang para sa amin. With the way he talks, very humble. Kahit na naglaro siya sa NBA ng 7 taon, napaka-humble niya, madaling turuan. Yun yung isa sa mga hinahangaan ko sa kanya. Hindi siya yung import na dahil naglaro siya sa NBA, medyo proud. Makikita mo naman talaga yan. Sobrang down to earth. Yung pagiging jolly niya, nare-rub off niya sa teammates niya. Okay, so maganda ang review ni Coach Chito Victorero kay Glenn Robinson III. Actually, si Robinson, slam dunk champion siya noong 2017 dito sa NBA. Naglaro po siya sa Minnesota Timberwolves, Philadelphia 76ers, Indiana Pacers, Detroit Pistons, Golden State Warriors, and of course ang Sacramento Kings. At para kay Coach Chito, humble na, coachable pa si Glenn. Meaning, hindi niya nakikitang mahihirapan siyang pakisamahan ng kanilang import kasama yung kanyang mga locals. Malaking bagay po yan. Mahirap kasi kapag may attitude ang isang import. Yung tipong angat ka pa sa coach mo, di ba? Anyway, kung pagbabasehan natin ang mga sinabi ni Glenn at ni Coach Chito, nakahanda na sila para akyatin ng tugatog ng tagumpay na medyo naging mailap sa kanila nitong mga nagdaang taon. So guys, maraming salamat.